Ang taong walang paninindigan at matibay na tiwala sa sarili ay palaging nababagabag kapag may ibang nangibabaw sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Siya na nga ang Kristo, sabi naman ng iba. Ngunit may nagsabi rin, maari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Di ba hindi? Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David? Nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga tao dahil sa kanya. Gusto ng iba na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas na humuli sa kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at ng mga pariseyo, bakit hindi ninyo siya dinala rito? Sumagot ang mga bantay, wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad ng taong ito. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Tanong ng mga pariseyo, mayroon bang pinuno o pariseyong naniwala sa kanya? Ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa kautusan ay mga sinumpa. Isa sa mga naroon si Nicodemo, ang pariseyong nagsadya kay Jesus noong una, at siya'y nagtanong, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. Pagkatapos ito, umuwi na ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay insecurity. Bago tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ikaw ba ay may mga insecurities sa iyong buhay? O ikaw ba ay nakatagpo na, nakaranas ng isang taong maraming mga insecurities sa sarili? Sabi nga, insecurities at its best, no? Yung bang ang dami-daming mga insecurities sa katawan. Kapag ka naka-encounter tayo ng ganyan o kaya tayo mismo ay maraming insecurities, of course, marami tayong takot, marami tayong pangamba. Especially kapag ka nararamdaman nating may ibang umaangat, may ibang nakikilala, may ibang sumisikat, natitreaten tayo. A person who is insecure is an unhappy person. Hindi masaya yung mga ganitong klaseng tao, yung maraming mga insecurities sa katawan. Kaya nga dito sa ating gospel, actually, pwede natin sabihin that Jesus was a victim of insecurities of people. Na supposedly, si Jesus ang Mesiyas, si Jesus ang tagapagligtas, at si Jesus yung magiging seguridad. He is supposed to be the security of people. Pero totoo naman, He is. Siya yung seguridad ng mga tao. Sino mga tao? Yung mga mahihirap, yung mga nagtitiwala sa Kanya, yung mga umaasa sa Kanya. Kasi hindi lahat ng tao ay tumanggap sa Kanya. So si Jesus ay naging lakas, naging tanggulan, naging saligan ng mga taong mahihina. Mahihina na wala nang inaasahan, kundi ang Diyos. Mahihirap na wala nang inaasahan, kundi ang Diyos. Kaya si Jesus ang naging lakas nila. Pero there are people, just like in the gospel, na hindi handang tanggapin si Jesus.
Hindi handang tanggapin ang kanyang buhay, ang kanyang pangaral. Why? Because it entails conversion, change of lifestyle. At hindi lahat ay handa sa pagbabago. Hindi lahat ay handa sa pagsunod sa buhay at aral ng ating Panginoon Hesukristo. Dahil ang buhay ng Panginoon ay radikal na pagmamahal. Ang buhay ng Panginoon, ang aral niya ay tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa pagmamahal, tungkol sa paggawa ng kabutihan, sa pagmamalasakit, at sa pagdamay ng kapwa. And not everyone is ready sa ganitong klaseng pamumuhay. Kaya nga sa halip na tanggapin ng mga Pariseo, mga dalubhasa ng batas, at mga matatanda ng bayan, si Jesus, they rejected Jesus. They did not accept Jesus. Ito'y kitang-kita at rinig na rinig natin sa ating gospel ngayong araw na ito na napakataas, napakalakas ng insecurities ng mga Pariseo sa Panginoon at hindi nila matanggap si Jesus na siya ang Mesiyas. Actually, sila yung mga experts, no? At kung pag-aaralan nila ang ating Panginoon mismo ang talagang fit doon sa mga requirements ng propesiya sa Lumang Tipan kung paano at sino ang darating na Mesiyas sa tagapagligtas. But why up until today, hindi ito matanggap ng mga Hudyo? Hindi matanggap ng mga tao. Why? Because of a radical teaching. Ano yung radical teaching ng ating Panginoon? Forgiveness. Ito yung central teaching of Jesus, yung matutong magpatawad. At kapag tayo nagpatawad, ito yung radical. Why? Because ang pagpapatawad ay pagsaset aside ng ating karapatan, ng ating kapangyarihang maghiganti. No? Dahil tayo nasaktan, dahil tayo nasugatan. Pero kapag sinabing forgiveness, isineset aside natin itong karapatan na ito. At ito yung isang bagay na hindi matanggap ng mga Pariseo. Yung mga turo, yung mga aral, yung pamumuhay, gawi ng ating Panginoong Jesus. Dahil kapag tinanggap nila si Jesus, it entails conversion. It entails change of life. Mga kapatid, at hindi lahat handa sa pagbabago. Itong mga Pariseyong ito ay naging simbolo, no, nung tinatawag natin na incorrigibility. Hindi mo na ma-correct, hindi mo na maitama because ayaw nilang tanggapin ang pagtatama because of their pride, yung kanilang kayabangan at kanilang inggit. Mga kapatid, baka naman tayo rin sa ating sarili ay hindi pa natin lubos na tinatanggap si Jesus. Sapagat ang pagtanggap sa Kanya ay nangangahulugan ng pagtanggap din ng Kanyang mga aral, ng Kanyang pamumuhay. Which means, yon ang susundan natin. At kasama sa mga aral at pamumuhay ng Panginoon ay yung pagiging mapagpatawad. At hindi lahat handang magpatawad. Hindi lahat handang magmahal. Hindi lahat handang gumawa ng kabutihan. Kaya nga mga kapatid, dinadala tayo ng ating pagbasa sa ating sarili. Baka kasi tayo sa ating sarili ay mukhang Pariseo na hindi kayang tanggapin si Jesus sa kanyang buhay dahil it entails a radical, total conversion, pagbabagong buhay. Hindi lahat handa sa pagbabago. Kaya nga mga kapatid, ipagdasal natin ang bawat isa ngayong araw na ito. Ipagdasal natin lalo na yung mga taong feeling natin hirap tanggapin ang pagbabago. Walang imposible sa Diyos. Kaya't sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, posible ang pagbabago. Pero kapag pinatigas na ang ating puso at ayaw nang tumanggap ng pagbabago, ito ang magiging problema natin. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, hilingin po natin na mawala yung insecurity sa ating puso. Sa halip ay tanggapin natin ang buo si Jesus ang kanyang pangaral para sa ating sariling paglago at kabutihan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, alisin mo ang insecurity sa aming puso at isipan. Turuan mo kaming tumanggap, magmahal, magpatawad upang kami makatupad sa iyong kalooban araw-araw.
Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.